Kasi yan ang narrative nila, kahit walang itinanim na ebidensya dyan, palalabasin nila yan, tinaniman ng ebidensya ng Philippine National Police, yung bahay nila, para magmukhang masama na naman itong gobyerno. You are lying! Come again, sir? You are lying! Si Sara Duterte sumuko na. Ayan, finally, para matapos na yan eh. Kasi for the longest time, itong si Sara, hindi lang si Sara ha, yung kampo ng mga Duterte, nanggugulo eh. Di ba? Imbis na tumulong sa administrasyon, nanggugulo. Lalo na yung kanyang mga supporters, yung kanyang mga fans, nanggugulo eh. Imbis na uunlad ang Pilipinas, resist ng resist. Hindi natin sinasabi na bawal mag-resist, di ba? Pero tingnan naman ninyo, kasi parang nakakasawa na, yung puro kayo kontra sa gobyerno, wala naman kayong ginagawa, di ba? Meron pong statement si Sara Duterte. Sabi niya, hindi na raw sila lalaban. Ihahayaan nilang mangyari ang mga dapat mangyari. Ito, kung nakita niya na yung statement na yan, ka-coffee. Which is, medyo kalmahan nyo kasi. Medyo kalmahan nyo. Tandaan ninyo, wala kayo sa posisyon. Yes, si Sara Vice President dyan, pero hindi siya nagpapatakbo ng gobyerno. Si PBBM ang nagpapatakbo ng gobyerno. Huwag kayo masyadong excited, di ba? Kalmahan nyo lang kasi. Masyado kayong atat eh. Masyado kayong atat sa kapangyarihan. Basahin natin ka-coffee itong sinasabi ni Sara Duterte kasi kung inyong natatandaan, may nabalita na pong lumabas na maglalabas daw po ng mga search warrant para sa mga ari-arian ni Digong sa mga bahay niya kasi may mga reports na natanggap baka tambak yung mga cash dyan, baka tambak yung mga sandata dyan, mga baril dyan. So magkakaroon daw po ng search warrant. Wala pa tayo nakikitang search na naganap dyan pero isa sa mga dahilan kung bakit hindi sumama yan si Hanel at Avancenia dyan sa Europa. Siyempre baka may mga kinakailangan gawin. Alam niyo na, ka-coffee, dyan sa Davao, kaya hindi sumama yan ng Europa. Pero sabi ni Sara Duterte, nagbilin siya sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. At least na-realize nyo. Diba? At least na-realize nyo na wala kayong control sa mga bagay-bagay. Kung si Digong ang presidente, posible meron pa siyang control. Dahil for the longest time yan ang ginawa niya. Kinontrol ng todo ang Pilipinas to the point na maraming namatay. To the point na 30,000 yung binabuhay ng buhay. Pero not anymore. Tapos na kayo sa kapangyarihan. I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them just to secure your valuables and then just allow them to do the search. And then we expect that there will be planted evidence. Ito yung sinasabi ko kanina na magkakaroon po ng mga pagsisearch doon sa mga kabahayan. Kasi napakaraming bahay naman yan eh. Magkakaroon ng paggalugad doon sa kanilang mga ari-arian. Pero hindi pa po verified yan until na wala naman tayo naririnig na official announcement, no? Coming from the Philippine National Police, coming from the authority, na magkakaroon sila ng search dyan. Pero sinasabi dyan ni Sara, i-secure nyo lang yung mga valuables nyo and then just allow them to do the search and then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them we will just have to face that as well. No? Biruin mo, nag-assume na naman, may pahaging na naman sa gobyerno. Asahan daw po yung mga planted evidence. Ano nangyari? Di ba gawain niya ng tatay niya? Eh di karmang malalayan, yung ginagawa ng tatay niya, posibleng mangyari sa kanila, assuming na magkaroon nga ng pagpaplanta ng mga ebidensya. Pero I don't think na sa ganitong sitwasyon gagawin ng administrasyon yan. Hindi naman ugali ni PBBM yan, hindi naman ugali ng Philippine National Police leadership ngayon na plantahan ng mga ebidensya yan. Pero sabi ni Sara Duterte, nag-a-assume siya, nag-expect, actually hindi nag-a-assume eh, nag-expect siya that there will be planted evidence inside the houses. So I told them, we will just have to face that as well. Eh di lagyan nyo ng mga CCTV yung mga bahay. For sure may mga CCTV yan. O kung kulang pa ng CCTV, dagdagan nyo. Kung may 5 CCTV na dyan, gawin yung 20 para hindi kayo mataniman ng mga ebidensya. Kasi yan ang narrative nila. Kahit walang itinanim na ebidensya dyan, palalabasin nila yan, tinaniman ng ebidensya ng Philippine National Police, yung bahay nila, para magmukhang masama na naman itong gobyerno. Magmukhang masama na naman ang administrasyon. Yan at yan ang gagawin nila. Paulit-ulit nilang gagawin yan. Sabi niya, we will just have to face that as well. O talaga, dahil kinakailangan nyo naman talagang harapin yan, hindi nyo naman pwedeng matakasan yan. It is pointless to fight, so just allow it to happen. O, sumuko na siya. Wala na raw kung punto na makipaglaban pa. So just allow it to happen. So hayaan na lang natin na mangyari yan. O, sana, ganyan kakalmado kayo. Kasi kung from the very beginning, ganyan kayo kakalmado, hindi magiging ganito yung sitwasyon eh. Ang problema kasi gusto nyo agad i-take over eh. Si PBBM ang presidente, tapos gusto nyo i-take over. O, ngayon, ganyan dapat. Ganyan dapat ang mindset. Kalmahan nyo lang. Di ba? Dahil wala kayo sa kapangyarihan. O, sino ba naman nag-iisip na kalabanin natin ang presidente? Hindi nyo ba naiisip na ang presidente makapangyarihan? Access sa intelligence, lahat yan meron siyang access. Resources, meron siyang access yan. At his disposal yan, ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, lahat yan. Tapos kakalabanin ninyo ang presidente? Buti ko may ginawa sa inyong masama. Kayo itong nagsimula ng gumawa ng masasama eh. Ngayong binalikan kayo. Tapos sasabihin ni Sara ngayon, it is pointless to fight.
So just allow it to happen. Oh, pa-victim. Parang ang sama-sama ng gobyerno nito At aping-api ang mga Duterte Parang ganyan na pala pinapalabas dito ni Sara Duterte. Aping-api sila dito sa sitwasyon na yan. Parang nagkakaroon ng baliktaran dito Kung inyong matatandaan, kasi pinag-uusapan natin ang pagpaplanta ng mga ebidensya. Yaram naman natin karakteristik yan ni Digong Administrasyon ni Digong Marami ka-coughing desisyon ng korte na yung mga tinukhang nila, yung mga drug suspect lang, tinaniman ng mga ebidensya. Nilagyan ng sachet, na pinaghinala ang shabuyan, nilagyan ng mga baril. Si Kian de los Santos lang, nilagyan ng baril Pero nagkaroon ng further examination Wala naman palang pulbura o kung ano man na nakita doon sa kamay niya. Kanina yan, sino yung magaling magplanta ng ebidensya? O kaya nasasapol siya dito ni Nasasapol siya dito ni... sir. Hindi, sir. Nasasapol siya dito ni si Claire Castro Kasi sino ba talaga ang magaling magtanim ng ebidensya? No, ito headline ng GMA News Online. Nakikita niyo yan? Para sa Second Duterte, he is known for creating rumors, planting evidence. Diyan, kilala na siya diyan sa pagpaplanta ng mga ebidensya at paggagawa ng mga rumors. Sapol kayo diyan. May nakahanap kayo kay katapat, kay Yusek Claire Castro. Kayo naman pala yung magaling diyan Newly appointed Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro on Monday accused of former President Rodrigo Duterte of merely creating rumors and planting evidence. Kung gawain ni Digong yan, magplanta ng mga ebidensya at gumawa ng mga storya, karma sa inyo ngayon yan. Kung hinihinala ni Sara Duterte, natataniman siya ng mga ebidensya, karma sa kanya yan. Kasi gawain niya ng tatay niya. Di ba? Tingnan niyo yung universe kung paano bumalik sa inyo, paano kayo sinusuklian ng universe, bumabalik sa inyo. Yung ginawa ng ama, bumabalik sa anak. Palace reporters asked Castro for reaction to the statement of Duterte that his successor, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., might not see the power when this term ends in 2028. Ito yung nakaraang issue na sinasabi nila na si PBBM magdideklara daw yan ng martial law kasi ayaw daw umalis sa kapangyarihan, nakatikim na raw ng pagiging presidente, kaya magdideklara ng martial law. Kumbaga, kakapit na sa kapangyarihan. Pero teka, hindi ba kayo yung kapit na kapit kayo dyan sa kapangyarihan? Di ba? Kayo itong hindi nagiging cooperative, kayo itong hindi tumutulong, kayo itong hindi nakikiisa sa gobyerno, tapos isisisili nyo kay PBBM, kaya binabara sila ni Castro. Magaling gumawa ng storya itong si Digong. Kaya ngayon, mukhang aping-api. O tingnan mo dyan yung hearing sa The Hague, sa ICC. Noong Hong Kong lang, ang lakas-lakas sumigaw. Di ba? Nakakapagmura pa nga yan. Pero pagdating dyan sa The Hague, yung mismong bibig kasi nila yung pangalan niya, kala mo hirap na ay Rodrigo Roa Duterte, I was born in ganyan. Parang, ayan, parte ng drama yan. Kasi 2 days ago lang, napakalakas pa niya. And imagine sinasabi ni Sara Duterte, well-rested yung tatay niya. Ibig sabihin nakapagpahinga. Ibig sabihin may energy. Pero nung may camera na, nung nandyan na yung camera, iba na ang dating. Parang hinang-hina na. Naku, parte ito ng drama. Best actor din talaga ito si Digong Castro then asked what was Duterte's evidence for his claim, noting the former chief executive had admitted he was an expert in making intrigues. Ayan. Umamin din siya mismo, ka-coffee. Si Digong, may mga statement siya na magaling daw siya gumawa ng intriga. Ayan, magaling umacting. So yung mga nakikita natin sa ICC, huwag kayong magpapabudol dyan. Acting lang yan, pabiktima lang yan. We have to remember, hindi sila ang biktima. Diba? Ang biktima yung 30,000 na chinugi nila, hindi sila ang biktima.